Sa totoo lang, medyo high-handed. High-handed, sir. No? High-handed Medyo magaspang, Personal masyado. mayabang, Mayabang. at may hilat siya po ng kapastusan. Ang inasal po ng kongresista po na Maynila. Wala naman nung ganyanan na Congressman Abante. Doon tayo sa merito ng reklamo. Opo, kung sabihin sa inyo ni Jesus na anong klaseng congressman ka ba? Di ba? Natalo ka nga sa eleksyon sa kalaban mo eh. Ako, Tataka nga tayo, ba't siya nakaupo eh? aray ko. Doon sa Maynila, di ba? Technical. Nuknukan ho talaga ng kayabangan itong Benny Abante na to, anak ng Petrang Garapata. Kung siya daw ho ang tatanungin, ang gusto daw ho niya, expulsion para dito kay Congressman Kiko Borsaga. Hindi ka nga nanalo eh. Dinaan nga sa technicalities yung pagkakaupo mo bilang congressman na dito sa 20th Congress eh. Dito sa video na to, binalagbag ho nitong si Sir Joel Reyes-Abel, itong si Benny Abante. Bigla ho natin naalala itong si Mike Enriquez nung napanood natin ang video na to ni Sir Joel Reyes-Abel. Madalang lang kung bumanat sa politiko yan. Ano lang ho yan, kumbaga pitik-pitik lang. Yung tipong parinig-parinig lang ba? Pero yung direktang i-call out niya yung isang congressman, napakabihira hong mangyari yan. Pinapanood kasi natin yung programa nila dyan sa DCBB. Nilang noong nabubuhay pa itong si Mike Enriquez. Kasama ho niyang bumalagbag yung mama na yan. Kumbaga kung meron DJ Chacha at Ted Pailon, meron hong Joel Reyes-Abel at itong si itong si Mike Enriquez. Nakasama pa nila itong si Ali Soto noong mga panahon. Matagal na ho yun, siguro mga 5 years ago. Matagal na ho natin pinapapanood itong si Sir Joel Reyes-Abel. Pero bago yan, sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandiyan lang ho sa baba. Unahin na ho muna natin itong mga banat nitong si Benny Abante dito kay Kong Miao. Ibang klase talaga itong mama na to. Kapal ho ng mukha nitong si Benny Abante, sa totoo lang. Nandidiri ako para sa mga kongregasyon na to. Ikaw lang naman ho itong pastor ba to? Ano to? Sa totoo lang, kailangan ko nakakita ng pastor na ganito. Kasi ngayon, first time. First time ko makakita ng pastor o ano pa nga daw ito eh, ang tawag dito, bishop ito eh. Oh, tuluyan na natin tanggalin. Tuluyan nang tanggalin. Kapal na mukha nitong si Benny Abante. Naniniwala si Manila 6th District Rep Benny Abante na hindi sapat ang panibagong suspension kay 4th District Cavite Rep Kiko Borsaga dahil hindi pa rin daw ito titigil sa pagsasalita. Ano gusto nyo? Wala na tayong karapatang magsalita. Hayaan nyo magsalita ang bata. Kung kayo na lang mga gurang dyan sa House of Representative, ang masusunod, walang mangyayari dito sa bansa na to. Anak ng toka, gusto nyo bumuboses lamang yung mga magnanakaw. Pero pagka kinukall out ng mga ika nga wala pang bahid kasalanan, yung kayo nila magsalita. Ikaw kasi mabigit. Brad, ikaw Benny Abante, tandaan mo. Ano ka? Iba ka. Di ba? Yang kakapalan ng mukha mo ibang klase. Kung sa'yo manahimik ka na lang wala kang karapatang i-call out o bumahanat sa kung kanino mang kasama mo dyan. Kasi karamihan sa mga yan duly elected. Di ba? Binoto ng kanilang mga constituent. Ikaw, di ka naman nanalo. Diba? Doon pa lang parang ano mo naman sa sarili mo lang. Di naman ako nanalo. Dinaan ko lang naman sa teknikalidad. Diba? Minasahe ko lang si George Garcia. Diba? Ganun lang naman yun Oh. We allow that? Freedom of speech? In fact, sinabi ko pa nga na kapag pinilit natin siya na magkaroon ng medical expert na tumingin sa kanya, that might even violate his right as a person. Nasa kanya yun He still can speak outside Congress but not inside Congress. Saad ni Abante. Hindi yun. Yung hindi dahil sa gusto nyo. Okay? Wala kayong karapatan dyan kay Congressman Kiko Borsaga. Kung ating titingnan. Kung meron mang dapat magsalita na gusto na siyang tanggalin, dapat yung mga constituent niya. Pero base sa ating nakikita, mahal na mahal ng mga taga Cavite. Itong si Congressman Borsaga, di ba? Wala kang karapatan na magsabi na kung kami tatanungin mo, kahit mga kadistrito mo, ayaw kanilang makita dyan sa House of Representatives. Dahil nga makapal ang mukha mo, nandiyan ka ngayong mga panahon na to. Kung magpapatawag na naman sa mga vlogger nito. Ito si Benny Abante. Muling sinispinde si Rep Borsaga sa loob ng 60 araw. Kasunod ng rekomendasyon ng House Committee on Ethics and Privilege noong Disyembre nang unang sinuspinde ang kongresista. Pambihira. Wala kung mga siraulo mga kasama mo dyan Mga mukhang pera. Ika nga, the truth hurts kasi. Sa totoo lang, nasasaktan mo sila. Si Boy G. Di ba ang nag-suspinde? Hindi. Si Martin Romualdez. Sino bang binabanatan itong si Kong Miao? Si Boy G. Di ba? Hindi. Si Martin Romualdez. O ngayon, sinong may hawak sa House of Representatives? Si Boy G. Di ba? Hindi. Si Martin Romualdez. Huwag na tayo maglukan dito, mga unggoy kayo. Ito, kinall out na ho itong si Benny Abante dahil sa mga kabalbalan niya. Opo, napanood ko. Maraming magagaling yung mga nasa minorya. Sa mga pagtatanong ng Saan kanilang nakita mo ginawa. doon Minorya yun pero balansadong yung arguments. Galing. Balansyado mo. Hindi balansyado. Hindi balansyado. Kailanman hindi naging balansyado. Yung pagdinig nila dyan sa issue ng impeachment ni Marcos Jr. Kaya lang, meron ding ilang mga palpak doon. Una sa lahat siguro, pwede ba natin i-call out si Representative Benny Abante? Dahil? Kasi napanood ko ng Maynila, hindi po naayon sa Code of Conduct Ethical Standards ng isang kongresista ang sabihin na, and I quote, anong klase bang abogado yung complainant? Ay. Diba sinabi niyo yun Anong klaseng abogado ba yan si Attorney Andre De Jesus? Kung kaya sabihan natin siya doon sa kanyang profession, anong klaseng pastor ka? Diba? Ano kayo mararamdaman ito? Anong klaseng pastor ka, pinagpipilitan mo ang sarili mo sa bagay na ayaw namang mangyari ng mga kababayan mo, constituent mo? Diba? Anong klaseng pastor ka? Talo ka nga.
ang dating parang dinaya mo ang iyong mga constituent, idinaan mo sa technical, ika nga ibinraso niyo yung sistema para maupo ka. Di ba na feeling ng mga taga 6 district ng Maynila na nadaya sila dahil hindi naman yun ang binoto nila pero yun ang nakaupo diyan sa House of Representatives. Lang yaka binabante mandaraya ka. Hindi yung pakiramdam na dinaya, di ba? Hindi sinabi ng daya siya, yung pakiramdam ng mga constituent niya, ang dating parang nadaya sila. Kasi yung boto nila, hindi yun ang napakinggan ng COMELEC. Bagkos, dinaan sa kabalbalan nitong si Benny Boy. Yun yung sinasabi natin, pero hindi natin sinabi na nandaya si Benny Abante. Pakiramdam ng mga bumoto at nagpanalo kay Congressman, ang pangalan nung ano niya? Chua ba? Hindi Chua. Kalimutan ko yung kalaban nito. Kalimutan ko na yung pangalan, pero mali ho yun. Ang kapal ho ng mukha niyo, Benny Abante. Yung nagsampa ng unang impeachment complaint laban po kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa totoo lang, medyo high-handed. High-handed, sir. No? High-handed Medyo magaspang, Personal masyado. mayabang, Mayabang. at may hilat siya po ng kabastusan. Yun Ang ang- inasal po ng May hilat siya ng kabastuhan. Yan ang problema. Kung sanang nanalo, kahit nanalo ko walang gagawa nun eh. Walang magsasabi nun. kongresista po na Maynila. Naku. Wala naman nung ganyanan na Congressman Abante. Doon tayo sa merito ng reklamo. Opo, kung sabihin sa inyo ni Jesus na anong klaseng congressman ka ba? Okay lang yun eh. Kasi kita-kita naman ang aso siya ni Martin Romualdez sir eh. Paano na lang kung tanongin siya, anong klaseng pastor ho kayo, di ba? Yun ang problema doon. Oh, di ba? Kasi yun ang isa sa mga bumuhay siguro sa kanya sa mga nakalipas na panahon. Yung talagang pinagkakakitaan niya yan sa mga nakalipas na panahon, di ba? Oh, pagka sinabi na ganyan, anong klaseng pastor ho kayo? Anong mararamdaman nyo? Diba? Natalo ka nga sa eleksyon sa kalaban mo eh. Nako, Tataka nga tayo, ba't siya nakaupo eh? aray ko. Doon sa Maynila, di ba? Technical. Oh, I mean, Oh. pwede namang tayong tumutol sa isa't isa. Di ba? Pati kami dito sa PH Update, walang nga kami, nabante, nagtataka din kami dito, paano ka naupo dyan? Kapal na mukha mo. Makakala mo, tapos na tayo dun sa issue ng paghilot mo dito kay George Garcia, ba't ka naupo dyan? Hindi, yan. Tingnan nyo yan kay anak ni Don Gonzales. Hindi umano, talo din yan, pero nakaupo yung si Mika. Di ba? Hindi yung kalaban niya. O yung kalaban nito, dapat yun ang upo. Pero dahil nga naman na, di ba? Malamang sa malamang karamihan, maging itong si Joel Chua, ay natalo yung mga yan. Nadaan lang sa hilot kay George Garcia, di ba? Na meron pong paggalang. Wag naman po kayong ganyan. Maayos po kayo. Umasal kayo ng nararapat po sa inyong posisyon. Standby lang ha. Abangan namin yan Sir Joel Reyes Obel. Palakpakan ho natin sa kanyang mga napakagandang punto de vista at sana kakapulutan ng aral ng ibang mga congressman na huwag gayahin itong talunan pero nakaupo na si Benny Abante bilang kongresista ng ika-6 na distrito ng Luzon, Maynila. Palakpakan ho natin. Rekta na ho tayo sa interview nitong itong tayo na si Benny Abante. Kong Benny, good evening. Magandang gabi po, Kong. Aga ka kagabi. Hi, Joby, Marisol, Ano po? Chiki, magandang gabi sa inyo lahat. Yeah, Kong Benny, baka Diba? katanungin ni Narinig Chiki. ba ako? Yes, malinaw po. Baka katanungin ni Chiki tungkol sa walkout mo sa araw. Yun ang naisip ko talaga kay Kong Benny eh. At tatanungin ko lang kasi it ended kanina no na sinasabi na parang hindi pa masabi o kumbaga sa ospital hindi masabi ng doktor na ano yung time of death Na. kasi daw meron pang plenaryo. Pero matagal na kayo dyan eh. Magbabago pa ba sa plenaryo after what happened kanina? Tayo una, hindi ako nagdadrama. ha? Yeah. Kapal na mukha mo. Diyan ka expert. Diyan pagdadrama mo na yan eh. Hindi daw siya nagdadrama. Oo. Natatawa ako. Ibig sabihin, kinakailan malungkot ako. Di ba? I mean, hindi ako nagdadrama. Totoo yung pag-walkout ko. Kasi hindi naman tama eh. The thing is, yung pinag-uusapan namin yung explain ni Congressman Nisay. He's not actually answering the question kung yung sufficiency informed. Hindi niya pinapaliwanag eh. Ng maayos. Ang pinapaliwanag niya, yung mga complaint nila sa sufficiency in substance, sabi, hindi naman yun ang ating pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan natin, kung yun ba ay sufficient sa forma. Form? Pangalawa, ngayon, nung ako nag-object, ako lang mag-isa, di ba? Yes. Yung isa nag-abstain. Pero nung pangalawa, siyam na kami. Sinamahan na ako ng 8. Sapagkat nakita namin na talagang hindi maayos ang wala nga tanong doon eh. Walang nagtatanong sa amin. Ang sabi lang sa amin ng chairman ng Committee on Justice, we just gave our manifestation. Yun pong ginawa natin. Okay, gets po yan, Kong Benny. Pero yun na nga po, yung kanina, dahil kayo naman ay mas alam niyo yung pangyayari dyan sa mababa kapulungan. So yung tanong ko po kanina itungkol doon sa, kanina sinabi na hindi pa daw masasabing patay na yung impeachment dahil may plenaryo pa. Pero sa tingin niyo po ba, dahil kayo naman eksperto dyan, mababago pa ba kahit dalhin sa plenaryo yan? Wala na, hindi na madadala sa plenaryo. Hindi na malabo ng malabo ng ako na ang magsasabi sa inyo mga kababayan, hindi na ho mababago yung decision na yan ng Committee on Justice kasi yan naman ho talaga ang plano umpisa pa lang na talagang ibasura yung impeachment laban dito kay Marcos Jr. Ano lang yan, ang nagpasampa si Marcos Jr., di ba? Nagpasampa si Marcos Jr. Mga kasama, sila din ho yan. Ako na nga nagsasampa ng impeachment sa sarili ko tapos gusto ko pa ma-impeach ako. Hindi naman maaari yun. Kita nyo mga kababayan, nagmistulang mga abogado ni Marcos Jr., yung mga congressman, si Leila de Lima, di ba? Yung mga karamihan ng mga maiingay dyan sa Quadcom, di ba? Asawa ni Barbers. Wala si Barbers, asawa niya magsasalita para sa akin. Kita nyo naman ho yan. Dismiss na sa committee. Tama. They have been dismissed in the committee. So wala nang pinaryo. Ang hinihintay lang namin, yung impeachment laban kay Vice President Sara. I see. O so malinaw yun. Para sa inyo, Kong, binasura na.
Binasura na yan ng dead na. committee. Good as dead. Binasura ng committee. Good as dead yan. Yeah, Oo. okay. So, ibig sabihin, Maaaring the only thing that the plenary can do is we will submit to the plenary for a plenary vote. Ano? Kung mangyari man yung plenary vote na yan, hindi naman nanalo yan. Wala na. but It's good as dead. is this something that you have already expected, Kong? Well, in-expect ko na yan, pa eh. I mean, in fact, nung I was interviewed, sabi ko, hanggang Friday na lang yan. Ngayon nga, umabot pa nga ng Wednesday. Hanggang Friday na lang yan. That will not even prosper. Kapag nakikita ko, nabasa ko naman yung dalawang klaseng impeachment as I read the charges on the sufficiency in substance. Wala talaga eh. Yogi, wala. O, Chiki, wala talaga eh. Kahit anong gawin mo, wala eh. It's all hearsay. Of course, allegations yan, no? And sabi nila, hindi naman pag-uusapan yung mga talagang katotohanan yan, authenticated records yan, kapag dumating na, yung talagang sa plenaryo, at dumating na yan sa Senado, para pag-usapan at talakayin na yan. Pero hindi eh. Sa committee pa lang, hindi lang dapat. Tama yung ginawa nitong si ang tawag dito, si Congressman Mike Defensor. Siguro marami siyang kaibigan diyan. Sabi siguro sa kanya, huwag ka na magsayang pa ng panahon. Talagang babanatan yan. Doon pa lang sa Committee on Justice, sasalansanin na yan. Hindi nila palulusutin yan. Tama yung ginawa niya. Hindi na rin ho siya nagsampa. Kasi ano ba naman yung kaibahan ng pagbasa ng mga articles of impeachment o yung mga grounds for impeachments na ilinatag nung De Jesus. Nandun rin naman yung mga yung pati yung problema niya sa paggamit ng droga. Yun din naman ang gagamitin nitong sila Congressman Mike Defensor, no? Yung mga pronouncement nitong si Senator Amy Marcos. Ang atin lang dito, wag na tayong para sa akin yung impeachment ni Marcos Jr. waste of time yan para sa mga kababayan natin talagang gustong ng hustisya sa mga kabalbalan nitong administrasyon na to. Mag-focus na lang tayo. Siguro para sa akin, ito akin lang naman to. Meron ho kayong ibang pananaw diyan. Mag-focus na lang ho tayo sa 2028. Yung impeachment ni VP Sara, wala rin tayong magagawa dyan kasi nasa kamay ng mga siraulong congressman yan, di ba? Wala tayong magagawa dyan. Mag-focus tayo sa 2028. Tuloy-tuloy yung pagsuporta kay VP Sara. Pagka sinalansan talaga siya, na-impeach siya, wala naman talaga tayong choice. Di ba? Sa Senado, tinatrabaho yung mga kaalyado ni VP Sara. Gusto nang labasan ng warrant itong si Senator Joel Villanueva, Senator Jingoy Estrada, Senator Chis Escudero. Para saan? Para ho yan sa impeachment. Konektado ho lahat yan sa impeachment. Dahil alam nila na mahihirapan silang makakuha ng mapanalo ang impeachment kung sakali nandun yung tatlong individual na yun. Kung sakaling mapunta sa Senado yan, at least talagang nalagasan na itong si Vice President Sara Duterte. Pero ang ating sigurado dito, sa tingin natin, sa pinakahuling kung sakaling magkakaroon, isisintensyahan na itong si VP Sara. Sana itong Senator Batot, yung iba pang mga kasamahan nila, talagang makita natin sa likod ni VP Sara, talagang iwas to itong mga kalukuhang ginagawa ng administrasyon. Pero base sa ating nakikita, narinig nyo naman yan si Benny Abante, hinihintay na lang nila yung impeachment ni VP Sara. Tatapusin ho nila ng mabilisan yan. Sufficient in form and substance, pambabalahura kay VP Sara dun sa mga tawag dito, yung mga grounds for impeachment nitong si VP Sara, isa-isahin na naman diyan at walang kokontra ni isang congressman para pagtanggol si VP Sara. Dahil karamihan ng mga congressman puro may bagayan. Kung maaari talaga wag maging presidente si VP Sara dahil alam nila anak ng toko ikaw Benny Abante, tandaan mo ha. May kalalagyan ka pag naging presidente si Sara Duterte. Kung hindi ka na congressman dun sa panahon na yon, sorry na lang. Anak ng toko. Yung mga contractor mo ha, yung mga contractor. What allegation ang pag-uusapan dyan? There should be authenticated records. There should be evidences. There should be factual evidence that should be shown to us. Oo. Kung Benny, si Chicky Verhel po ito, kung Yes. ang problema po ay kakulangan sa ebidensya o maybe in this case walang ebidensya, sa tingin po ninyo, ano po ang tingin nyo sa idea na dapat hindi outright dismissal? Instead, magkaroon dapat ng masusing pag-iimbestiga? Alam mo, totoo lang, masusi na nga yung binigay namin. I think I even commended the chairman of the Committee on Justice for being so kind to the endorsers of the complaints. Di ba? I mean, ako, gusto kong tapusin na ito dahil wala man talaga mangyayari. Sabi ko nga, it's an exercise in futility. That's why I walked out. You know? Talaga. Pambira talaga tong si Benny Boy. Walang mangyayari kasi yun ang nasa script. Yun ang nasa script nyo. Hindi ko pa malaman yung nagsampa ng impeachment. Kita nyo naman ng mga kababayan. Alam nila na may magsasampa ng impeachment. Ngayon, pinakita ng Malacanang, sa mga gusto magsampa ng impeachment, sa mga gusto, ito ang sasapitin ng isasampan yung impeachment. Ipinakita lang ho ng mga walang yang congressman kung ano gagawin nila. Diba? Yun lang ho yun. It's actually a waste of the people's money. Wala talaga mangyayari. Kahit na ano pang Yung pandideliver ng pera kay Martin Romualdez ni Saldigo. Hindi ba waste of people's money yun? Yung ginawa nyo sa Quadcom, anong naging resulta? Pagpakulong kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nabigyan ba ng trabaho mga Pilipino sa ginawa nyo na yun? Yung justice ang hinahanap nyo, doon sa mga di umanong biktima ng AJK. Anak ng tokwa, hanggang sa kayo mga panahon na to, naghahanap pa rin ng witness sa ICC. Asa yung mga biktima sinasabi nyo? Yung mga libo-libo, nasaan? Bakit wala man lamang kumukontak sa ICC? Sila pang nagmamanikluhod sa mga di umanong biktima para lumantad at matumistigol habang kay Rodrigo. Hindi pa pagsasayang sa pera na sambayan ng Pilipino ginawa nyo sa TRICOM? gawin dyan. So, I believe that all of the members of the Committee on Justice have been set na
na talagang patayin na itong impeachment laban sa ating Pangulo. Tama ba yung dinig ko sa sinabi niyo Kong Benny kanina earlier na ang inaantabayanan ninyo o binomonitor niyo ay yung magiging fate nung impeachment complaints laban naman kay VP Sara Duterte? Yun na yung talagang binabantayan namin kasi maraming mga ebidensya Jovita, sa totoo lang, no, nung kami nasa Quadcom o sa Tricom, Madami daw ebidensya. O kasi may script yan, di ba? Martin Romualdez pa rin ho yan. Diba? Hindi naman si Boji D, ano ko ng toka. Tingnan natin. Excited tayo na nakakalungkot. Nalulungkot tayo na medyo excited. Excited tayo kasi ika nga lalabas na naman ang kabalbalan itong mga congressman na to. Nalulungkot to tayo dahil ika nga tatrabahuin nila itong isang ali na wala namang ginawang masama. Hindi nagnakaw ng bilyon. Hindi din libiran ng mali-mali ang pera sa kanyang pamamahay. Ang pagpapatanggal kay VP Sara, ito tandaan niyo ito mga kababayan. Ang pagpapatanggal kay VP Sara, ang ika nga perpetual disqualification kay VP Sara, kung sakaling ma-impeach siya, pagkakait sa hustisya ng sambayan ng Pilipino sa ginawang kabalbalan ng administrasyon na to. Yan o, pagkakait yan, pagka hindi naging presidente si VP Sara, pinagkaitan ho tayo ng ilang mga individual para ika nga makamtan ng tunay na hustisya na sambayan ng Pilipino sa pagnanakaw na ginawa ng administrasyon na to. Yun talaga nakakalungkot to. Sa totoo lang. Yun talaga ang kinakalungkot natin. Kaya kung ma-impeach si VP Sara, yun, pinagkaitan ho tayo ng mga politiko na to na hinalal ng mga oligarko na magkaroon ng hustisya ang mga ordinaryong Pilipino sa pagnanakaw na ginawa, sa panggagahasang ginawa sa kaban ng sambayan ng Pilipino nitong mga politiko na to. pa naman, marami ng mga ebidensya against the Vice President na hindi niya naman sinagot yan because she did not want to take an oath to us, di ba? Ininsulto pa niya ang Kongreso on that that was an insult to the whole institution. Oo. Ngayon, meron pang ebidensya na lumabas ngayon tungkol dun sa isang bodyguard niya, si Madriaga. Na yun, pag-uusapan din yan. Bodyguard? Paano mo nasabi bodyguard? Bodyguard niya si Madriaga? Anak ng toka? Mantakin niyo mga kababayan, hindi pa nailatag ang mga ebidensya. Ang tawag na nitong isa sa mga kikilate sa impeachment ni VP Sara, bodyguard ni Madriaga si VP Sara. Paulit-ulit na yan na tinanggi pati ng mga PSG na hindi nila kakilala yung Madriaga na yan. Di ba? Isipin nyo na lang mga kababayan, paano makakakuha ng parehas na pagkilates, kagaya ng yung kay Marcos Jr., bias yun. Dito kay VP Sara, parehas na lang. Gayon ang assumption nitong matanda walang pinagkakita. Namuti na lang ang balbas. Anak ng tawa. Bodyguard ni VP Sara, seryoso. Buti na lang, nasira na yung argumento na si VP Sara nagpupunta ng BJMP. Diba? Gusto nilang palabasin na siguro nagmamakawa si VP Sara kay Madriaga na huwag siyang magsalita. Diba? Yun ang gusto nilang palabasin. Yun ang optics nung una eh. Maya-maya nagsalita si John Vic na ang pagpunta daw nitong si VP Sara niya sa BJMP para bumisita kay Tebes, hindi ka Madriaga. Isa pa siya mga kasinungalingan nila yun. Tingnan natin. Hindi naman ang mga abogado to, yung mga abogado ni VP Sara, malaki ang tiwala natin na ika nga masasalansan nila ng maayos lahat ng ibabato kay VP Sara sa diyan sa Committee on Justice pagdating sa wala na ho kasi pag-uusapan kasi na ho itong mga to, sarado na ho utak talaga yung impeach niya si VP Sara. Uulitin lang ho nila yung ginawa nila sa noong nagdaang taon, di ba? Ulitin lang ho nila yun. Wala ho tayong bagong makikita dito. Kung pwede nga lang nilang i-fast track yan, i-fast track din. Kahit hindi nila basta tanggalin natin si VP Sara. Yun ang gusto mangyari ng mga congressman yan. Dapat sana i-konsultahin ho muna nila yung kanilang mga constituent. Tanungin nila, gusto niyo bang impeach natin si Sara? Sa tingin niyo ba anong sentimiento niyo diyan sa nangyayari diyan sa kay Vice President? Kahit ganoon lang hindi po magkaroon ng pagtitipon lahat ng constituent nila. Pag-usap-usap para talaga marinig natin. Hindi yung boses ng mga amo yung mga mayayamang bilyonaryo dinideliveran ng mali-mali ang pera. Hindi sila. Kasi nangyayari dito kung anong gusto mangyari ng amo nitong si Benny Abante, yun ang gagawin niya. Pero yung mga constituent niya, anak ng tawa, bahala kayo dyan. Ang gustong mangyari ni Martin Romualdez ang gagawin ko. Di ba, Benny? Napakarami talaga mga ebidensya pag-uusapan. Wow. Pero kung si Maricel po uli ito, yun Yes, po yes, sir. mga grounds na ginamit noong unang impeachment laban kay VP Sara. It's almost the same, hindi po ba? Dito rin sa naging batayan sa impeachment na ito. Maliban yun nga pong nabanggit ninyo kay Madriaga. So, ano yung magiging pagkakaiba nitong pangalawang attempt na ipa-impeach si VP Sara kumpara dun sa nauna? Well, kanina binanggit ko din yung sinabi ni Senior Associate Justice Marvic Leonen, no? If you heard what I said. Na sabi ko, itong sinabi ni Marvic Leonen would be more applicable to the impeachment that is being tried against the president. Oo. Na sabi yung binanggit na yun na hinahanap ko dito nasa akin pa yung nabanggit ni Associate Justice Marvic Leonen, no? Na wag natin gagawing parang political exercise lang. Wag lang natin gagawin itong parang nag-a-accuse lamang tayo na walang kahinatnan. And to me, that was actually more applicable to the impeachment complaint that were filed by the endorsers laban sa ating Pangulo. Wala talaga eh. I mean, you look at all of the charges on the sufficiency in substance. I mean, it's all speculative, it's all hearsay. Oo. Walang
personal knowledge, walang tinatawag nating hard evidence to be able to speak of. Wala yung paglabas ni Madriaga, yun ang pinaka-hard evidence, ha? Para talaga mabigat ang dating laban dito kay VP Sara. Ayun ho pala talagang plano nila. Karagdagang puwersa para sa impeachment ni VP Sara, yung Madriaga. Tingnan natin. Yung mga authenticated records. In fact, we were Pag nagkataon mga kababayan, etong si VP Sara, nalusutan niya tong impeachment. Pag nagkataon, yan ang sabi natin. Itong 2026 na to, wala na sa 2028, 2027. Hindi na magtatangka itong mga siraulo na to. Pag nagkataon, si VP Sara, nalusutan niya to, panalo na. Tapos na usapan, presidente na siya. Ito ho yung final boss sa pagiging presidente ni VP Sara. Kasi yung election, formality na lang yun. Presidente na si VP Sara. Sure win na ho siya. Ito yung final boss para kay VP. Pagka ito nalusutan niya, anak na to ako, ihanda niyo mga tumbong niyo, may kalalagyan niyo. talking about the sufficiency informed. Sinabi ko na How do we know that the 32 people that filed the complaint against the president are all taxpayers? Okay. So, wala naman silang binigyan na ebidensya tungkol dyan. Sir, pahabol lang tungkol pa rin dito kay VP Sara. Kasi alam naman po natin what happened before na pagdating dun sa Senate, wala agad nangyari dahil nga hindi natin naintindihan kung ano nangyari doon sa forthwith. But with the new Senate Anong nangyari sa fourth week? Nakunanto ko noong sa House of Representatives, di nila tinalakay. Hindi, huwag na tayo pagpunta dun sa fourth week. Unconstitutional. Maricela Lile. Kaya minsan kahit tayo kitang banatan, binabanatan kita Okay? Huwag na tayo magpunta dun sa fourth week. Punta muna tayo dun sa unconstitutional ng Korte Suprema. Kasi naputol lahat yan mula nung pumasok ang Korte Suprema. Doon pa lang sa unang proseso, binaboy na itong mga walang yan na to. Kagaya nitong si Benny Abante. Binaboy na ho nila. Kaya huwag na tayo magpunta dun sa fourth week. Doon pa lang ho sa doon pa lang ho sa pagpapile, nagka-problema na. leadership now na hindi natin alam kung magiging new ulit, ano po yung scenario na nakikita natin pagdating naman dito sa impeachment cases laban kay VP Sara? Kasi baka maipasan nyo nga sa taas, iba na yung nakaupo doon. I would like to include also the decision of the Supreme Court, no? Palagay ko, ang kasama doon yung tinatawag natin fourth with Ibig sabihin, hindi na magkakaroon ng problema as far as delaying the impeachment is concerned. Sapagkat pinilaway mo yung fourth with Dapat talaga, fourth with na yan, no? Yeah. Now, hindi ko alam, with the leadership of the Senate, for example, ang concern ng ibang mga congressman kasi namin, baka hindi na naman manalo ito sa Senado Sapagkat, Luca, it will take about 16 senators to vote for the impeachment. Samantalang mayroon pa itong mga 7 na lang dahil si Senator Bato hindi na makita kung nasaan 7 na lang. Still, with that 7 talagang walang mangyayari sa impeachment. Pero sabi nila, mas importante na ba ilahad doon sa court, sa impeachment court, lahat ng ebidensya na ihahatag ninyo? Well, of course, Joby, alam mo naman na sinasabi ko lagi nila na this is more of a political exercise. So, Yes, I mean, politics will play a role here. More than the real evidence. Yeah. Okay, naku, mag-last question na tayo, Siki, kasi gumagabi na. Kailangan magpahinga ni Congressman Abante, maaga pa yan kanina doon. Parang nasa Congress pa Kaya nga si Congress. Pero makikikamusta lang kami kung ano nangyari. Nasuspindi ulit yung isa sa mga kabataang nandiyan dyan sa Kongreso si Congressman Barsaga. Member din ako ng Committee on Ethics. Talagang pinag-usapan namin. Ako talaga ang gusto ko dyan, expulsion din. Okay. Kasi you can suspend him. Hindi naman titigil magsalita yan Magsasalita pa din yan Alright. At meron pa lang nagsasabi na sana maging compassionate kami because he has a parabang neurotic attitude. Sabi ko, he does not believe that he has a mental a mental problem. Hindi siya naniniwala. Pina-check up siya ng mama niya Wala siyang mental problem. Mas mukha pa kayo mga may mental problem kaysa sa kanya. Pina-check up siya ng mama niya. Normal naman siya. Ano problema nyo? Anong iniiyak-iyak nyo? Ano po kung masasabi nyo sa sinasabi ng iba na freedom of speech? We allow that. In fact, sinabi ko pa nga, na kapag pinilit natin siya na magkaroon ng medical expert na tumingin sa kanya, that might even violate his rights as a person. So, nasa kanya yun Nasa kanya. He can still speak outside Congress, but not inside Congress. Yeah, okay. Nice talking to you again, Congressman Abante. Ayun na nga, dito na tatapusin ang ating reaction video dito kay Benny Boy, isa sa mga coops dyan sa House of Representatives, aso ni Martin Romualdez, at talagang gigil na gigil kay VP Sara, pero tahimik ko sila doon sa bilyong ninakaw sa Kabanan sa Maynila. Sabagay, baka doon sa mali-maliit ang pera, naambunan din yung mga ibang aso dyan, di ba? Baka nabigyan din sila doon sa mga iniabot ni Saltigo sa kanilang amo, di umano, baka nabigyan din yung mga siraulong aso ni Martin Romualdez. Hindi natin sinasabing nabigyan din itong si Benny Abante. Sinasabi lang natin dito, isa siya sa mga tahimik dyan sa issue na yan, pero napakabibo pagka pinag-uusapan ang pagtanggal kay VP Sara. So always, maraming salamat sa pag-support sa PHP. Mag-ingat ko kay lahat, huwag ko kayong magpapaniwala kung kani-kanino, huwag ko kayong magpabola dahil ngayong mga panahon na ito, maraming mambubola. Lalo natin ng Pilipinas